For more on the first impeachment complaint against President Marcos, which was filed today, we have mobile journalist Arles de los Santos reporting from the lower house. Arles, what do you have? Regent Bok, inihain nga ngayong araw ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kasama sa mga basehan dyan yung grounds yung graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kasama sa mga dahilan na ibinigay dito yung parang virtually daw na pagkidnap kay Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court kahit daw meron naman tayong mga umiiral at gumagana ng mga batas at mga korte dito sa Pilipinas at hinayaan daw ni Pangulong Marcos na mangyari nga ito. No? Kasama din dyan yung umano'y pagpayag ng administrasyon doon sa pagpirma ng GAA na isa nga daw sa mga pinaka-mainit na pinag-usapan nitong mga nakaraang taon. No? Kasama dyan yung mga unappropriated appropriations, no? Yung kung saan daw, ito daw yung mga proyekto na may mga questionable na mga pondo kung saan later on pinanigan nga ng Supreme Court na ibalik at hindi tama yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. No? Pero kabukod pa dyan, may mga binanggit din na hindi na raw fit si Pangulong Marcos na manguna o mamuno sa bansa dahil nga sa mga alegasyon ng paggamit nito ng droga na hindi daw kinumpirma o itinanggi ng Pangulo sa kabi-kabila ng mga alegasyon. Meron pang mga binanggit itong si Attorney Ren De Jesus, Andre De Jesus na sinabi na yung ICI daw ginagamit daw ng administrasyon para nga gawin itong parang political in aspect, no, para daw atakihin yung mga kalaban sa politika ni Pangulong Marcos at ilihis yung investigasyon sa mga kaalyado nito. Pero Bok, alam nyo sa pagsiyasat natin, ito ay final ng isang private citizen na si Attorney Andre De Jesus. Itong si Andre De Jesus ay dating spokesperson ng Department of Energy kung saan nga din medyo may komento din, no, si House Deputy Minority Leader Edgar Erice na sinabi na parang from defender to complainant dahil itong pala si De Jesus, no, ay isa doon sa mga counsel ni First Lady Liza Araneta Marcos noong nag-file ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong noong 2024. At bukod pa sa kanya, maaari daw na mabilis na mapawalang bisa o ma-dismiss, no, itong impeachment case dahil sa kakulangan ng nilalaman at substansya nito para nga doon sa paggulong ng kaso na talagang masusi at talagang kailangan tignan ng mababang kapulungan, no, lalo pa na meron nga silang motion for reconsideration sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na kanila pa rin daw na hinihintay hanggang sa ngayon. Okay. Any question? Ako lang. Okay, go ahead. Arles, can you run us through the process here? Kasi, nagsampalan ng impeachment complaint. May endorser na. And of course, there are deadlines in the Constitution for impeachment cases and complaints to move forward. Can you run us through them? What's going to happen next? Kailangan, di ba, itong pagka-file book ng impeachment case, no, yun na ang mangyayari susunod itong dapat mapunta na o matanggap ng referral, no, sa House of the Speaker, which is si Representative Bogie Dingano na binubuksan naman, no, tinatanggap naman ito, pero kasi merong proseso dapat parang 10 session days kailangan maupuan ito at makasama doon sa order of business ng Kamara na magre-resume naman yung kanilang session sa January 26, no. So may ilang araw pa sila para maupuan ito, no, at masilip na, which is isa daw sa mga dahilan kung bakit binanggit naman, no, ni Representative Nisay, no, na siya naman nag-sponsor nito na kaya daw i-final na nila ngayon dahil they're hoping na masama ito sa order of business sa muling pagbabalik ng Kamara matapos ang 1.5 month na break nito, no. Pagkatapos niyan kailangan pumunta na ito doon sa dumaan sa House Committee on Justice and then Rules, no, bago magkaroon ng hearing, then yun yung resolution. Alam mo, Bok, isa sa mga kailangan nating abangan dito kung gugulong man, no, at may pag-asa man itong impeachment case na ito dito sa Kamara ay kung paano yung magiging proseso ng Kamara sa paglipat o pagtransmit nito sa Senado dahil kailangan lamang nila originally 1/3 of the Senate yung boboto kung meron nga bang probability or meron nga talagang tayo, no, itong kaso na ito bago ibigay sa Kongreso. Ayon kay Representative Flores, no, ng Bukidnon, Jonathan Kit Flores ng Bukidnon, na sa kanyang personal na pananaw may epekto nga yung kanilang motion for reconsideration sa Supreme Court doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte dahil parang daw merong overreach, no, at least on their impeachment process
yung desisyon na inilabas ng Korte Suprema patungkol doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So, kailangan daw nilang hintayin pa at paano pa yung magiging pag-imbestiga dito at yung pag-upo ng mga mambabata sa pagpasa ng impeachment case sa Office of the House of the Speaker. Okay. Okay. Okay, slight correction lang there, Arles. 1/3 of the House, not 1/3 1/3 of the of the Senate. House. 1/3 of the House, which would take us to 107, 108, thereabouts. Yeah. Yes, That's all the votes that they need in order to progress this impeachment complaint. But thank you for that update, Arles de los Santos, reporting to us live from the House of Representatives.